po sa Araling Panlipunan 2. Handa na ba kayong makinig, mag-isip, manood at matuto sa araw na ito? Kung handa ka na, magsimula na tayo. Tara na! Samahan niyo ako at matuto sa araw na ito. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo, tumingin lamang at makinig sa inyong guro. Ang ating pag-aaralan ay pinamagatang mga istruktura sa aking komunidad. Sa araling ito ay bibigyang pansin ang mga sagisag o mahalagang istruktura na makikita sa kinabibilangang komunidad upang ito higit na maipakita at mailarawan. Narito ang ating mga layunin para sa araling ito. Una, masasabi ang mga sagisag at tanging istruktura na matatagpuan sa komunidad. Ikalawa, na ilalarawan ang mga katangian ng bawat istruktura. At ikatlo, nakaguguhit ng mga larawan ng istruktura na makikita sa komunidad. Kaya mo bang gawin ang ating mga layunin sa araling ito? Oo naman, kayang-kaya mong gawin ito. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay aalamin muna natin ang ibig sabihin ng mga salitang di pamilyar sa ating aralin. Ang unang salita ay komunidad. Ano kaya ang ibig sabihin ng komunidad? Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga taong naninirahan sa isang lugar na pareho ang kapaligiran at pisikal na kalagayan. Ito ay binubuo ng pamilya, paaralan, simbahan, sentrong pangkalusugan, puok libangan at pamilihan. Naunawaan mo ba ang ibig sabihin ng komunidad? Magaling! Simple lamang ito. Ang komunidad ay ang lugar kung saan tayo nakatira. Ano naman ang susunod na salita? Ang susunod na salita ay sentrong pangkalusugan. Ano kaya ang ibig sabihin ng sentrong pangkalusugan? Ang sentrong pangkalusugan ay ang lugar kung saan pumupunta ang mga tao upang magpakonsulta ng kanilang karamdaman. Nagbibigay dito ng libreng gamot at bakuna. Nakapunta ka na ba sa sentrong pangkalusugan ng inyong komunidad? Magaling! Ano naman kaya ang pamilihan? Ang pamilihan ay tinatawag ding palengke. Ito ang lugar kung saan bumibili ang ating mga magulang ng pagkain at iba pang gamit at mga kailangan sa loob ng bahay. Nakapunta ka na ba sa palengke? Isinama ka pa ng iyong nanay o tatay sa pamamalengke? Kung oo, ibahagi mo ang iyong karanasan sa pagpunta mo sa palengke ng inyong komunidad. Ano naman kaya ang ibig sabihin ng puok libangan? Tama ka! Ang puok libangan ay tinatawag ding parke. Ito ang lugar kung saan nagpapahinga at namamasyal ang mga tao. Nakapunta ka na ba sa puok libangan ng inyong komunidad? Nagustuhan mo ba ito? Ano naman kaya ang ibig sabihin ng istruktura? Ang istruktura ay tumutukoy sa isang gusali. Ano-anong mga istruktura o gusali ang makikita sa inyong komunidad? Aalamin natin ang mga istruktura o gusali na makikita sa inyong komunidad maya-maya lang. At panghuli, ano kaya ang ibig sabihin ng sagisag? Ang sagisag ay bagay na kumakatawan o nagsisilbing palatandaan sa isang lugar. Ano-ano ulit ang mga di pamilyar na salita na ating nalaman? Tama ka! Ito ay komunidad. Ikalawa, sentrong pangkalusugan. Ikatlo, pamilihan.
Ika-4, puok libangan. Ika-5, estruktura. At panghuli, sagisag. Tandaan natin ang ibig sabihin ng mga salitang ito. Bago tayo magsimula, ay magkaroon muna tayo ng panimulang pagsubok. Ano-anong mahalagang lugar o estruktura ang matatagpuan sa inyong komunidad? Gamit ang iyong module sa pahina 3, piliin ang larawan at kulayan ang katulad ng mga estruktura na matatagpuan o makikita sa inyong komunidad. Meron ba sa inyong paaralan? Kung meron, kulayan mo ito. Meron ba sa inyong simbahan? Kung meron, kulayan mo rin ito. Meron ba sa inyong parke? Kung mayroon, kulayan mo rin ito. Meron din ba sa inyong barangay hall? Kung meron, kulayan mo na ito. Meron din ba sa inyong pamilihan o palengke? Kung meron, kulayan mo rin ito. Meron din ba sa inyong sentrong pangkalusugan? Kung meron, kulayan mo ito. At meron ba sa inyong himpilan ng pulis o istasyon ng pulis? Kung meron, kulayan mo na ito kaagad. Sige, tapusin mo na ang iyong panimulang pagsubok. Tapos ka na ba sa ating panimulang pagsubok? Kung oo, halika, iwasto na natin ito. Ano-anong mga estruktura sa inyong komunidad ang kinulayan mo? Kinulayan mo ba ang paaralan? Tama, dahil mayroon tayong paaralan sa ating komunidad. Kinulayan mo rin ba ang simbahan? Magaling, meron din tayong simbahan. Kinulayan mo rin ba ang puok pasyalan? Mahusay dahil meron din tayong puok pasyalan. Kinulayan mo rin ba ang pamilihan at barangay hall? Magaling dahil meron din tayong pamilihan o palengke at barangay hall sa ating komunidad. Kinulayan mo rin ba ang sentrong pangkalusugan at himpilan o istasyon ng pulis? Tama! Kung meron ito sa inyong komunidad, tiyak na kinulayan mo ito. Pero may mga komunidad na maaaring malayo ang sentrong pangkalusugan at himpilan ng pulis, kaya maaaring hindi nila ito kinulayan. Pero tama pa rin ang inyong sagot kung hindi mo kinulayan ang mga estruktura o gusali na hindi nyo nakikita sa inyong komunidad. O, ano pang hinihintay natin? Magsimula na tayo sa ating aralin. Ito ang larawan ng isang komunidad. Dito nakatira ang pangkat ng mga tao. Makikita dito ang iba't ibang mahalagang lugar na bumubuo sa isang komunidad. Ang mahalagang lugar na ito ay ang simbahan, paaralan, palengke, munisipyo, barangay hall, ospital, health center, at istasyon ng pulis. Ito ay may kanya-kanyang gamit at katangian na mahalaga at sumisimbolo sa pagkakakilanlan ng isang komunidad. Ngayon naman, subukin natin ang iyong tutunan sa ating aralin. Gawin natin ang unang pagsasanay sa pahina 4 ng iyong module. Pagtambalin ang larawan at pangalan ng estruktura. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Handa ka na ba? Sige, simulan mo na! Ngayon naman, iwasto natin ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng parke?
Tama, ang larawan ng parke ay letrang C. Ikalawa, alin sa mga larawan ang nagpapakita ng ospital? Tama ka, letrang E ang ospital. Ikatlo, alin naman na larawan ang nagpapakita ng simbahan? Tama, ang simbahan ay letrang B. Ikaapat, aling larawan ang nagpapakita ng paaralan? Tama ka, letrang A ang paaralan. At ikalima, aling larawan ang nagpapakita ng pamilihan o palengke? Tama, ito ay letrang D. Ngayon naman, puntahan natin ang sunod na pagsasanay. Isulat sa kahon ang pangalan ng sumusunod na sagisag o estruktura. Mayroon kang 20 segundo upang gawin ito. Magaling! Nasagutan mo na ang ating ikalawang pagsasanay. Ngayon naman, oras na para iwasto natin ito. Sa unang bilang, ano ang tawag sa larawang ito? Tama, ito ay paaralan. Ano naman ang tawag sa ikalawang larawan? Tama ka, ito ay parke. Ano naman ang tawag sa ikatlong larawan? Tama, ito ay barangay hall. Ano naman ang tawag sa ikaapat na larawan? Magaling, ito ay palengke. At ano naman ang tawag sa ikalimang larawan? Tama ka, ito ay ospital. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Kung nakuha mo ang lahat ng tamang sagot, magaling! Palakpakan mo ang iyong sarili. Kung meron ka namang isa o dalawang mali, huwag kang mag-alala dahil kailangan mo lamang itong reviewin at balikan ang iyong module upang lubos mong maunawaan ang ating aralin. Ngayong tapos mo na ang una at ikalawang pagsasanay, gawin naman natin ang ikatlong pagsasanay. Isulat sa patlang ang pangalan ng istrukturang inilalarawan sa bawat bilang. Sa unang bilang, ito ay lugar kung saan sama-samang nananalangin ang mga tao. Ikalawang bilang, dito kami namimili ng aming mga pangangailangan. Ikatlong bilang, dito namamasyal at naglalaro ang mga bata. Ikaapat na bilang, lumilinang sa kakayahan ng mga bata. Ikalimang bilang, namamahala sa kaayusan at katahimikan ng komunidad. Pinamumunuan ito ng punong barangay o kapitan. Tapos ka na ba? Kung gayon, iwasto na natin ang inyong mga sagot. Sa unang bilang, ano ang tamang sagot? Tama, simbahan ang tamang sagot. Ano naman ang sagot sa ikalawang bilang? Magaling, palengke ang tamang sagot. Ano naman ang ating sagot sa ikatlong bilang? Tama ka, parke ang tamang sagot. Ano naman ang tamang sagot sa ikaapat na bilang? Tama, ang tamang sagot ay paaralan. At ano naman ang tamang sagot sa ikalimang bilang? Mahusay! Ang tamang sagot ay barangay hall. Ilan ang nakuha mong tamang sagot? Kung lahat ng tamang sagot ay nakuha mo, napakagaling at palakpakan mo ang iyong sarili. Kung meron ka namang isa o dalawang mali, naku, kailangan pa nating mag-review at makinig ng mabuti sa iyong guro. Ngayon naman ay puntahan natin ang ating pangwakas na pagsubok na nasa pahina 6 ng iyong module. Ang gagawin natin ay tukuyin kung ano ang pangalan ng mahalagang lugar o istruktura na nasa larawan. Piliin sa kahon ang angkop na pangalan nito at isulat sa patlang.
Narito ang mga larawan. Unang larawan. Ikalawang larawan. Ikatlong larawan. Ikaapat na larawan. Ikalimang larawan. Ikaanim na larawan. Ikapitong larawan. At ikawalong larawan. Narito naman ang mga sagot sa ating pangwakas na pagsubok. Para naman sa ating karagdagang gawain, iguhit ang mga estrukturang tumutukoy sa mga salitang nakasulat. Sa unang bilang, health center. Ikalawa, paaralan. Ikatlo, simbahan. Ikaapat, himpilan ng pulis. Ikalima, palengke. Huwag mong kalimutang gawin ang iyong karagdagang gawain. Inaasahan ko ang iyong sagot. Isa na namang masayang araw ang ating pinagsamahan sa ating pag-aaral sa Araling Panlipunan 2, kung saan ang ating mga aralin ay fun. Sana ay marami kang natutunan sa ating pinag-aralan at huwag mong kalimutang ibahagi ito sa iyong kapatid, mga kaibigan o pinsan. Maligayang paglalakbay sa mundo ng Araling Panlipunan 2. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa iyong panonood. Paalam!